eto daw pong si Attorney Larry Gadon or etong si Secretary Larry Gadon hindi daw po umaasa na didinggin ng Korte Suprema yung kanyang reklamo laban daw po kay Sara. Bakit kaya mga kababayan? Eto, pakinggan po natin. Presidential Advisor for Poverty Alleviation, si Secretary Larry Gadon. Secretary Gadon, sir, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito sa pangalan ni Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Jewel, at magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, Secretary, kamusta po? Ilang araw na rin nang nakalipas nang mula po ng inyong i-file ang disbarment case laban kay VP Sara Duterte. Mataas ho ba ang pag-asa po ninyo na papanigan ito o didinggin ito ng Korte Suprema mismo? Actually, Jewel, ako ay hindi umaasa na kumilos ang Supreme Court dyan dahil ang Supreme Court ay napaka bias at highly political. Eto ang dahilan kasi ni Attorney Larry Gadon dito, mga kababayan, kaya hindi siya umaasa dito daw po sa Supreme Court na didinggin yung reklamo niya na disbarment laban dito kay Sara Duterte, mga kababayan, kasi ayon sa kanya bias daw po itong Supreme Court, mga kababayan, at napaka-highly political. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, kung hindi gagawan ng Supreme Court, mga kababayan, ng aksyon, yung i-final na case laban po dito kay Sara Duterte, magiging pangit ang tingin ng mamamayan dyan. Dahil unang-una, kung matatandaan nyo, di ba, may first complaint na laban dito kay Sara Duterte na disbarment, buhat nung nanuntok siya, mga kababayan, ng sheriff nung siya ay mayor pa dyan po sa Davao. At mas matindi yung mga ginawa nitong si Sara na pinagbantaan niya ang buhay ng presidente, ng first lady at saka ng house speaker, mga kababayan. Kaya nga ipinapadisbar siya nitong si Attorney Larry Gadon, lalo na nung pinagmumura ni Sara Duterte etong presidente at saka yung asawa ng presidente at ang speaker, mga kababayan, na halos katulad lang din noong nangyari dito kay Gadon nung nadisbar siya. So ngayon, kung ito ay hindi titingnan ng Korte Suprema, ang lalabas dyan, bias po ang Korte Suprema. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung tutuusin, ito ay pangatlo na disbarment complaint kay VP Sara, pero hindi kumikilos ang Supreme Court. Yung una niyang disbarment case ay yung pinagsusuntok niya yung sheriff na tauhan ng Supreme Court na nag-i-implement lamang ng isang order ng Regional Trial Court of Davao. Pero hindi siya pinansin doon ng Korte Suprema. Pangalawa ay noong October pa ay meron nang nagpadala ng letter sa kanila sa Supreme Court na rereklamo na dapat ay madisbar si Sara doon sa kanyang tinuran, doon sa kanyang statement na ipahuhukay niya ang libing ng yumaong presidente. Ay, oo nga, mga kababayan, yung walang pagkakakilanlan na nag-complain na ipadisbar etong si Sara, mga kababayan, dahil doon sa binitawan ni Sarang mga salita na kapag siya ay napuno, huhukayin niya sa libingan ng mga bayani si Apulacay at itatapon niya sa West Philippine Sea, mga kababayan. So pangalawa na po yon. At etong pangatlo, mga kababayan, etong reklamo ni Secretary Larry Gadon. So ngayon, ayon kay Secretary Larry Gadon, mukhang malabong gawa ng aksyon ng Korte Suprema yung disbarment case laban po dito kay Sara. Ang tanong, bakit kaya, mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ferdinand Marcos Sr. At ito ay itatapon sa dagat. Yun ay isang malaking kabastusan yun. At talagang sa ating kultura, mga Pilipino, ay yun ay talagang labag na labag. At itong aking inihain na disbarment complaint dahil doon sa kanyang pagmumura na ginawa kay Presidente Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa at kay Speaker Martin. At yung matindi pa doon, yung kanyang sinabi na meron siyang pinagbilinan na tao na patayin si BBM, si Lisa at si Martin. So ito ay matibay na dahilan na siya ay hindi na nararapat na maging member of the bar. Kasi ang sinasabi ko dito, kung ako nga na lesser offense, ginawa nila yung agad-agad sinuspende ng walang due notice, walang due process, basta. Sabi dito, pati si Atty. Glenn Chong dapat i-disbar din. Kaya nga, si Glenn Chong at saka si Roque, dapat ma-disbar din yung mga yan. Kasi unang-una, mga kababayan, katulad yung kabastusan itong si Glenn Chong,
yung publicly ina-announce niya yung kabastusan na mga salita laban dito kay PBBM at kay First Lady, mga kababayan, yun po dapat ay hindi pinamamarisan. Kaya dapat madisbar po yang si Sara, yang si Glenn Chong, at yang si mga kababayan, si Harry Roque. Ano po, dahil unang-una hindi po gawain ng mga abogado, ng isang abogado ang magpakalat ng fake news, magbura publicly at magbanta sa buhay ng isang tao. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na lang in-announce yung suspension at wala namang nagrereklamo, kundi ang sabi nila, motu proprio daw. Oh, at yung naging sanhi ng aking disbarment ay yung video daw na in-upload ko sa internet. Dinismiss nga ng kaso ng Department of Justice yung kaso na inihain sa akin dyan dahil hindi naman napatunayan na ako nag-upload ng video. Dahil meron palang procedure na kailangan meron munang certification sa coming from the Anti-Cybercrime Division ng CIDG para matukoy dahil sila ang may kakayahan, sila ang may teknolohiya para malaman kung kanino nanggagaling ang mga uploading sa internet. So walang walang ebidensya. So dinismiss siya ng Quezon City Prosecutor Service. At yan naman ay kanilang nag-file din sila ng motion for reconsideration, dinismiss pa rin. Kasi nga walang ebidensya. And still the Supreme Court went ahead with my suspension and with my disbarment. Samantalang itong si VP Sara ay wait, sabi dito, dapat yung rally sa ombudsman na punta, dapat ang iprotesta yung mga taong sumusuporta sa mga tiwaling politiko. Pero naglabas, mga kababayan, ng salita si Martires. Ano po, tang sabi niya, kahit presidente ka pa or kahit presidente, bawal kaming pakialaman. Yun yung sabi, mga kababayan, nitong si Samuel Martires. Kahit pa presidente, pag sila ang nag-iimbestiga, wag silang pakialaman. Kaya nga binara daw diya, mga kababayan, yung undersecretary ng DOJ. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Nanuntok ng tauhan ng Supreme Court na nagbibigay lamang, nagumagawa lamang ng pag-perform ng kanyang duty bilang sheriff. Tapos meron pa itong si Laila de Lima, she sabi nila immoral daw yung ginawa ko. Ito si de Lima, she admitted before a Senate hearing, watch over national television by millions of Filipinos all over the country. Inamin niya na meron siyang illegal, immoral, illicit relationship with their married driver. And still, the Supreme Court did not bother to sanction her. At isa pa, si Laila de Lima, siya ay nag-defy ng order ng Supreme Court, yung TRO na inisyu ng Supreme Court. Ay, Inay the Survivor, mega love shoutout po para wag pigilan si former President Gloria Macapagal Arroyo na magpagamot sa abroad. Instead, defiance of an order of the Supreme Court, hindi nila kinante si Laila de Lima because at that time she was the Secretary of Justice. Tapos ako meron lang video na hindi naman ako nag-upload Ako yung pinag-initan. Talaga napaka anti-Marcos kasi itong Supreme Court Anti-Marcos. Anything na basta ma-decide nila against Marcos gagawin nila. Nakita mo nga yung petition ng... So dapat suriin nila ng mabuti, mga kababayan, yung mga disbarment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Kasi nga naman, mga kababayan, hindi po talaga gawain ng isang abogada ang magbanta sa buhay ng presidente at lalo na magbanta sa buhay ng ibang tao. Hindi po yan gawain ng matinong abogada, mga kababayan. At hindi rin gawain ng matinong abogada ang magsasalita ka ng puro pagmumura laban sa ibang tao, lalo na sa presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga dapat masuri po ito ng Supreme Court. Kasi ang sabi naman nila, mga kababayan, ang hinihintay lang nila may mag-complain. So ngayon, etong si Attorney Harry Roque na si Secretary Larry Gadon nag-file ng disbarment complaint laban dito kay Sara. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, mukhang malabo daw pong aksyonan ng Supreme Court yan. Kasi nga, ayon po kay Attorney Larry Gadon, napaka-bias daw
nitong Supreme Court. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Electoral protest ni BBM, hindi nila ni-resolve. Simple lang naman yung kung ika-count yung tatlong regions na boto o hindi, pero hindi nila ni-resolve. Paano po ito, Sec, kung nakikita nyo po na bias yung Korte Suprema? May susunod ho ba kayong pinaplanong hakbang na directly naman sa ating mga mahistrado? After ba nito, may pwede bang akyatan matapos ang Korte Suprema? Ang aakyatan ko nito ay yung Kongreso na. Magpa-file ako ng impeachment case laban sa kanila dahil hindi sila fair. They're not true to their sworn statement that they will uphold the law. Kasi ang nangyayari dito, ina-apply nila yung batas, doon sa galit sila. Pero doon sa mga hindi nila kagalit, doon nila ina-apply. May mga nagtatanong po, Sec, kung hindi nyo rin ba isasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na isa ring abogado at isang sa nangyari, kaya nga siya napa-contempt sa Kamara, yung hinarang yung COA na ibigay sa Kongreso yung resulta o yung audit report. Yan ay aking pinaghahandaan na ngayon at alam mo kasi sobrang busy tayo ngayon. Nakikita mo talagang administrasyon, napaka-busy. Si Presidente sa isang araw ay 3 lugar ang pinupuntahan na malayo upang magbigay tulong sa ating mga kababayan. At kami naman ay nakatutok din sa mga ginagawa ng Presidente. At itong tungkol niyan sa disbarment ni Attorney Lopez na yan ay aking haharapin yan sa mga susunod na araw. At tayo yan ay hindi rin natin palalampasin sapagkat yan ay hindi pagsunod din yan sa ating So ibig sabihin mga kababayan, hindi lang pala si Sara yung ipapadisbar nitong si Attorney Larry Gadon, nitong si Secretary Larry Gadon, kung hindi pati etong si Laika Lopez mga kababayan, damay din. Kaso nga lang ang problema, bias daw po ang Korte Suprema. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Batas. Yung yan ay aking hindi ka-actionan. Opo. Yung reaksyon nyo po, Sec, sa posisyon naman ng Integrated Bar of the Philippines na hindi nag-react po sila kay Attorney Zulaika Lopez na mananatili silang non-political, hindi sila makikialam sa issue na ito? Alam mo, yung IBP, isa pa ring bias na organization Alam mo ba, na ako nire-recommenda nilang i-disbar. Alam mo bakit? Kahit na napakababaw ng dahilan, nasuspindi na ako ng 1 year Hindi pa ba sapat yun doon sa napakababaw na dahilan? Alam mo, tinutulak talaga nila yung disbarment ko. Alam mo kung bakit? Kasi yung former president ng IBP na yan ay asawa ni Attorney Milagros Cayosa na Deputy Court Administrator na aking hinarang ang kanyang application, ang kanyang appointment as one of the justices of the Court of Tax Appeals. Kasi at that time, kinasuhan ko sila kasama si former CJ Lourdes Sereno. Kinasuhan ko sila sa mga anomalya nila dyan sa Supreme Court. Kaya galit na galit sa akin yung IBP na yan dahil naharang ko yung appointment ni Milagros Cayosa bilang Justice of the Court of Tax Appeals. Kaya ganyan sa akin yung mga yan Talagang mga mortal ko ng kaaway yung mga yan. Kaya sinasabi nyo ho na kung hindi na mahina talaga yung pag-asa, bagamat mabuti na lang din na at least nandyan yung kaso kahit versus BP Sara. Kung hindi man ito a-actionan mga kababayan ng Korte Suprema, ang maganda dito na i-file na ni Secretary Larry Gadon yung disbarment complaint laban po dito kay Sara. At ang sunod niyang ipa-file mga kababayan, yung disbarment complaint naman laban dito kay Laika Lopez. So ibig sabihin mga kababayan, kung aksyonan man niya ng Korte Suprema or hindi, wala na kay Secretary Larry Gadon yung problema. Kung hindi, nasa sa Korte Suprema na po mga kababayan. Kung magiging bias sila o di sila na may problema dyan, ang mahalaga na i-file na. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. At least kahit natulog, anytime pwedeng buhayin, pwedeng dinggin. At nagpatong-patong nga in fact. Oo, at least malalaman ng ating mga kababayan na meron tayong dysfunctional at saka damage in Supreme Court.
Jose Vivencio, Inigo, mega love shoutout It is a damaged institution kasi ginagamit din nila sa politika. Napakaraming mga cases diyan na natutulog na ang tagal-tagal nilang desisyonan. Tama. Pero hindi nila ginagawa. Ang inaatupag nila yung makapagpamulitika din sila. Isang example, yung napakalaki ng issue ng constitutional amendment. Merong kaso doon na inihain para lang bigyan ng interpretasyon yung sinasabi sa saligang batas na the Congress voting as one para doon sa constitutional amendment. Napakatagal na i-file ng petition na yun, hindi naman nila ginagalaw. Samantalang that is an issue, that is a very urgent issue. That is a very urgent matter. Kaya hindi matuloy-tuloy yung ating amendment ng Constitution because of that question na whether the Congress may vote as one or separately. Kasi maliwanag yung nasa saligang batas na they will vote as one. Pero hindi nire-resolve ng Supreme Court yun. We have to remember that the Supreme Court is the interpreter of the laws. Yun ay tungkulin nila yun yung pag-interpret niyan, pero hindi nila ginagawa. Kasi gusto nila i-dispose si Atty. Gadon. Sek, panghuli na lamang po at ngayong araw ko di nagkakamali, inaasahang haharap si Vice President Sara Duterte sa NBI. Meron ito yung kahapon mga kababayan, kaso nga lang wala dinaga yung dibdib mga kababayan ng ating Vice Presidente. Alam nyo ba, di ba kung makikita nyo, kung matatandaan nyo, pinagtatawanan niya yung sabina ng NBI. Kaso ang problema kasi mga kababayan, nung pinatatawag na siya yung mismong araw na dapat pupunta siya sa patawag ng NBI, bigla naman siyang hindi nakapunta. At ang katuwiran niya mga kababayan, late daw niyang nalaman na kansilado yung hearing dyan sa Kamara. Yun ba mga kababayan sapat na dahilan? Hindi. Kasi mga kababayan, ang totoo dyan kaya hindi siya makapunta kasi ayaw niyang harapin. Ayaw niyang harapin yung patawag ng NBI. Kaya nga mga kababayan, maaga pa lang nanghihingi na ng advance question etong si Sara. Paano pa kaya mga kababayan kung sakali na tumatakbo siya sa pagka-presidente at haharap siya sa matinding debate? So paano yon? Kailangan niya may advance question. Ganun ba mga kababayan? Partida, iimbestigahan siya tapos nahingi siya ng advance question sa NBI. Yun ba ay gawain ng isang matinong abogada at isang matinong vice-presidente ng Republika ng Pilipinas? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ba kayong gustong sabihin kung nakikinig man siya ngayon? Oo. Ang pinakamaganda niyan, ito ay panawagan ko kay Vice President Sara Duterte Carpio. Mag-resign ka na. Kasi siguradong napakarami mong haharapin na problema. Tama. Dahil ikaw din ang may kagagawa nitong problema mo. Bakit mo sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin dyan sa problemang ikaw ang may likha? Una-una, humingi ka ng more than 2 billion na budget sa OVP, which is more than double than the previous Vice President. And ngayon, doon sa more than 2 billion na budget na hinihingi niya VP Sara, ay 600, almost 700 million. Imagine that. 700 million confidential in intelligence funds. So, nung tinanong siya ng Kongreso, bakit napakalaki ng hinihingi mong confidential and intelligence funds? Biruin nyo mga kababayan, kung nakalusot yung hinihingi niya na 700 million na confidential funds, pihado. Kawawa na naman ang mamamayang Pilipino. Sayang na naman ang pera ng taong bayan. Kasi automatic yan mga kababayan kung paano nila nilustay at sinayang yung pera ng taong bayan na nagkakahalaga ng 125 million peso sa loob lamang ng 11 araw. Kayang-kaya rin nila mga kababayang lustayin at sayangin etong 700 million. Buting na nga lang, nasilip po ito ng Kamara at natutukan ng Kamara na imbestigahan. At doon natin nalaman na may matindi pala talagang anomalya. Dyan sa opisina ng OBP. At sa DepEd nung panahon na hawak pa ni Sara. Kaya nga mga kababayan, dito, iyan din yung isang dahilan kung bakit galit na galit itong mga Duterte dito kay PBBM. At dito kay House Speaker mga kababayan. Kasi nga,
nabuking yung pangangamal nila ng pera ng mamamayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Isa tuloy, yung mga pinaggamitan niya ng confidential funds dati. Ay, shoutout kay Dada Heko ha. Mega love shoutout. Thank you sa pagsuporta. Isipin mo, saan ka ba naman nakakita na 125 million disbursed in 11 days? Hindi naman siya police agency. Meron ba siyang network para gawin yon? Meron ba silang mga nagkaroon na sila ng talagang mga tao na kanilang natukoy na para gumawa ng intelligence work sa kanila? Yun nga police agencies, military agencies, hindi kayang gawin yun na in 11 days uubusin nila 125 million. Ang ganun kabilis. Oo. At hindi lamang yun. Ito, lumabas na itong huli na puro ghost persons pala yung pinagbigyan niya ng pera. How will you explain yung Mary Grace Piatos? Hanggang ngayon, di pa rin. So, ibig sabihin mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Atty. Larry Gadon lumalabas ngayon na mga multo, yung mga pinagbigyan ng pera katulad ni Mary Grace Piatos, ni Fernando Tempura, mga kababayan, at saka nitong si Clarita Nova, mga kababayan. Diba? So lumalabas mga ghost po yun. Kaya nga kung matatandaan nyo mga kababayan, related din ito doon sa nababalita dati na nung si Sara ay mayor pa lamang ng Davao City, marami po mga ghost employee. So ngayon naman mga kababayan, nung si Sara sa kanyang opisina naging vice presidente, yung opisina niya mga kababayan, yung OVP, marami naman pong mga multong cheque, mga multong resibo. Diba? Mga ghost receipt mga kababayan. Kasi nga, hindi nag-e-exist yung mga pangalan na inilagay po nila doon. Kaya nga kung makikita nyo, talagang ugali na. At alam na yung diskarte kung paano kuhanin, hindi umano ang pera ng mamamayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Makita. Hindi makita yung tao. At Mary Grace, hindi lamang yun. Ito talagang sadyang katawa-tawa. Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carmelo Nova, meron pang Uwisi. Halatang inimbento lahat yung pangalan. Kaya ito, si VP Sara, she is already right for a graft and corruption case. Tama. Dahil na ito ay talagang halatang-halata mo na winaldas niya yung pera na hindi totoo, walang katotohanan yung confidential funds niya. Okay po. Sek, medyo maikli lang ating oras pero sa susunod sana maulitan ulit Sek. Anytime. Tawagan niyo lang ako. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat at magandang umaga, Joel, at magandang umaga sa lahat. Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. So yan, maliwanag mga kababayan ha. Ito daw si Atty. Larry Gadon, hindi daw po na umaasa dito po sa Supreme Court or dito sa Korte Suprema dahil nga daw mga kababayan, ayon po kay Atty. Larry Gadon, bias daw po itong Korte Suprema. So malaki ang possible mga kababayan na itong ipinasa na disbarment case laban dito kay Sara, hindi pa natin malalaman yung kasagutan mga kababayan or yung magiging resulta kung iimbestigahan ito ng Korte Suprema dahil nga ayon kay Atty. Larry Gadon, kung bias ang Korte Suprema, hindi nila papansinin etong isyong ito. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na ayon kay Atty. Larry Gadon, hindi na siya umaasa na didinggin ng Korte Suprema ang reklamo niya laban po kay Sara. Pero ang mahalaga mga kababayan, tandaan nyo, ang mahalaga na i-file na niya yung disbarment case.